Magandang gabi. Ang pag-usapan naman natin sa ngayon, yung pag-alok ni Senator Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng pagiging state witness o hindi na siya mabibilanggo sa kay Wawaw Builders, may-ari. At itong titignan natin. At sangayon naman ako sa punto de vista na kung yan lang po ang mangyayari, kakasuhan lang ang contractors, wala pong ano dyan, na malabo mayroong ibang na tutuga dyan na magsasalita, kakanta kung sino mga politiko sa likod. Kasi ang nakakontrol talaga dyan, politiko. Kung hindi congressman, malamang pwedeng senador, pero malamang na sa malamang mga congressman. So, ang alok dito ni Marcoleta sa kanya, pagkatapos siyang babateryahin, ipinakitaan ng ebidensya ni Senator Jingo Estrada, ay inalok ni Senator Marcoleta si Wawaw Builders o si Mr. Arevalo, hindi pa nga engineer yan, na magiging state witness. Total, kapalit ng isauli niya lang ang pera at sasabihin niya kung sino yung mga kausap niya, mga kakutsaba niya sa mga proyekto na hindi tinayo. Guni-guni lang. Kumbaga, imagination. Kaya nga ang kanta dito ni, material dito ngayon ang kanta ni John Lennon. So habang nag-antay ako ng mga audience pa, kantahin natin ang kanta ni John Lennon. Imagine there's no heaven. It isn't if you try. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Yahoo! Imagine there's no countries and no religion too. Nothing to kill or die for. Above us only sky. Imagine all the people living all the world. Yahoo! Yan. Imagine lang mga kontrata dito sa Pilipinas. Grabe. Ito si Mr. Imagine, Wawaw, kung sa salitang Ilonggo ang Wawaw ay iyak. Si Wawaw Builders, si Mr. Arevalo. Grabe Nagsimula siya sa 7 million, 9 million na kapital. Tapos billion-billion na kagad na nakapunta sa kanya. Grabe si Wawaw Builders. Imposible naman yan na magtatapang-tapang siya na walang proyekto ipatayo tapos nangontrata ng proyekto tapos hindi naman ipapatayo. Imposible na maging matapang yun. Hindi niya kayang gawin yun. May tao sa likod niyan. Ganito po yun Nais ko lang bago ipresenta. Pag nagkaroon ka ng kontrata, gagawin mo para babayaran ka. Ngayon, kung hindi mo magagawa, babayaran ka pa rin ba? Aba, dapat hindi. Ngayon, sino ngayon ang hindi pagkababayaran kung walang sertifikasyon na bayad? Ang problema kasi sa sistema ng DPWH at saka yung COA, ay wala silang man on the field na titingin. Basta kayo nag-certify na kompleto na, babayaran. Ang tanong, sino ngayon ang pipirma para babayaran? Number 1, yung project engineer na naka-assign. Number 2, mayroon pala silang ginawa quality control. Ibig sabihin, quality control, titingnan ko ang mga project na ginawa ay tama o hindi. So, number 3, siyempre, ipapasa yun. Ito-turn over. I-turn over nga sa district engineer. Yung district engineer, pag pumirma yan, bayad na kagad yan. I-proseso na ng accountant yan, ng accounting department. Ganun po yun. So ngayon, nababayaran, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang po ay may mga malaking tao sa likod. Matapang. At ang the only way na magpatapag-tapangan yan ay ang nagbayad. Sino nag-utos na magbayad? Na kahit walang certification. Ngayon, kung may certification ng DA, malamang DA kasagbat yan. At ang DA naman, District Engineer,
hindi niya isusugal sarili niya kung hindi kasabwat ang project engineer. At kung hindi rin kasabwat siyempre magpe-privilege speech yan, mga congressman. So, dyan pumapasok ang mga papel ng congressman. Wala pong project na mangyari na magiging ghost kung hindi papayag ang congressman. Kaya lahat ay dapat papayag si congressman. Magandang gabi kay Engineer Alex Muhammad. So, ito ang ating ipapakita. Pag-aralan natin ito, case study ito, para magiging matalino tayo paano nitong gagawin. Unang-una, itong nangyari kay Wawaw Builders. Brad Alex, si Wawaw Builders, baka hindi mo siya kilala, ay nagiging contractor dahil isang sole proprietor. Hindi siya tinatawag na korporasyon. So dahil sa pera niya, at siguro may talento naman siya, kundi talo pa tayo mga engineer eh. Talo tayo dito eh, hindi nga ito engineer. At least magaling sa mga kontrata ha. Gamit ang konting kapital niya na 9 million, nakakuha siya ng pickup category siguro. Kayon, category quad A na siya ngayon eh. So sabihin natin, nagsimula siya sa kasi outright, ayon sa testimonya ng tatlong ng chairman ng board ng pickup, pwede kahit baguhang kontraktor ka pa lang, pag-apply mo, pwede ka agad makakakuha ng quad A. Provided ma-comply mo yung requirements in terms of money, in terms of equipment, and in terms of professionals, engineers and architects. Kaya na, papalabasin kasi ginagawa lang naman yan ng mga contractor, gagawa ng korporasyon, o hindi korporasyon, pero DTI, gagawa siya ngayon ng certification na kinuha niya si Alexander Muhammad na kanyang consultant. Okay, so point 1, kinuha niya ako na consultant. Point 2, kung sino-sino pang engineer kinuha. So dadalhin niya ngayon, sir, meron akong 10 engineers o 20 engineers. 20 kami pinuntahan, binigyan kami, pumayag kami, bibigyan kami tag 100,000 bawat isa. So bit-bit niya na ngayon, punta sa ngayon sa pickup. Ang pickup, tumatanggap daw 1 million kapalit ng pagbibigay ng category quadruple A na lisensya. So iyan ang nangyayari sa ating bayan. So ngayon, corruption, sa simula pa lang, doon pa lang nagsimula ang corruption sa pickup. Pagkatapos, pagpasok ka na, binigyan ka ng certification ng pickup, pwede ka nang sumali ngayon pwede ka na ngayon sumali sa kontrata. Ngayon, next problem mo is, paano manalo? Kasi siyempre, marami kang kalaban dyan. Dito na ngayon, umaandar ka ng isip mo, paano ka manalo? Paano ka manalo? O ngayon, the best way and the easiest and the common way ay magbigay ka ng bribe. Bigay ka ng isang Pajero o sabihin natin, isang Tesla, kasi uso ngayon Tesla. Magbimili ka ng 3 million o 2 million na Tesla. Ibigay mo kay district engineer. So, meron ka ng linya kay district engineer. So, pwede ka na ngayon, ang kasunod mo problema, kausapin mo yung Bids and Awards Committee. Ang Bids and Awards Committee ay, although pwede madiktahan ni district engineer yan, pero may sariling mandato rin yan. So, ngayon, bibigyan mo na rin yun ang mga Bids and Awards Committee. Isa-isa yan. So, gumastos ka ngayon sa kada, sabihin mo, pauna lang ito. Kung mapainalo nyo ako, bibigyan ko kayo tag 1 million bawat isa. Parang ganon eh. So, ngayon, bibigyan ngayon na ng, sabihin natin, 200,000 bawat member at chairman ng Bids and Awards Committee. So, makuha mo ng Bids and Awards Committee, sa iyo pang district engineer, na siyang finally mag-approve bilang representante ng head ng procurement office or entity, so siya ngayon pepirma. Siya pa rin ngayon mag-award. So ngayon, hindi naman maka-award ang Bids and Awards Committee kung walang pagpayag ng district engineer. So ngayon, payag nito,
ang katotohanan ay hindi malis na si congressman ang humingi ng pondo niyan sa Kongreso. Pinasingit niya. Pinasok niya dyan bilang ang tawag niyan budget insertion. Ang tawag naman lang ngayon funder. So ngayon, kaya ganon yung mga kahinaan ng mga congressmen sa pangangailangan nila ng budget, nilaro ni Tambaluslos. Kaya binigyan sila ng luwag ni Tambaluslos. Sige, sigit kayo na sigit kung gusto nyo. Basta gawin nyo lang ako speaker. Ganon po ang palitan ng pabor dyan. So ngayon, ibig sabihin, sa batas, wala pong papel ang congressman. Pero, ang problema natin, ang Department of Public Works and Highways ay kakutsaba lagi ng congressman sa pamamagitan ng kanilang speaker. Kasi sa ngayon, yung sistema, kailangan kay speaker lahat na daan. So tatawagin si speaker sa kung sino tawagan niya, babato sa district engineer. Yung contractor ito, bahala na si congressman ang magdesisyon dyan. Ganun po yun. Ngayon, para hindi naman walang rereklamo, kakausapin ng lahat na sumasali na contractors. Bibigyan ng royalty. Ang papanalunin, isa lang. Ganun po mangyari. Maliban na lamang kung sa sinasabi, inaamin ni Sara Diskaya, siyam na kontraktor, siya may-ari. Sumali lahat ang siyam. Kahit sino manalo, siya kanya pa rin yun. Yan ang game fixing kung tatawagin mo sa basketball. Ay makukulong sila dyan. May kulong, may parusang kulong yan. Anyway, pag gano'n na mangyari, kailangan mo ngayon ang konsiderasyon ng congressman, ng pander, konsiderasyon ng district engineer. Siyempre, makikialam pang regional director dyan. At siyempre pa, bakit naman papahuli si Manuel Bunuan na secretary? Meron pong papadala sa central office. May budget niya sa central office. Ganun po yun. Kaya nga, ang mauwi ay 40% na lang ang natitira sa 100 milyon na budget. Ang 40 milyon na lang matira sa gagamitin sa mga proyekto. So, yan po ang kalakaran. So, ito ngayon, si Wawaw Builders, ipapakita natin. Sabi naman ng brother ko, katabi ko matulog to minsan sa MSU. Isa lang kami tulugan sa kwarto. Ang totoo, Brad, kahit may puhunan ang isang kontraktor, kung walang right connection ay hindi makakakuha. Yan! Kaya nga, imposible naman sinasabi ni Diskaya na wala siyang kilala. Sara Diskaya. Tapos si Wawaw Builders, 9 million lang kapital niya, sabi niya. Ipatugti, i-play ngayon natin para maintindihan nating lahat kung ano ito. Tapos, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Nung tinatanong na siya ni Jinggoy, pinresenta ni Jinggoy ang video ng project niya na walang nakatayo. Kahit poste, kahit isang poste, wala. Kahit kawayan, walang nakatasok. So ngayon, tinanong siya ngayon. Ang problema niya ngayon, kung tinanong siya sa kung paano siya nagsimula, very briefly, at dalaban, 9 million ng kapital, pero problema, paano ito nagsimula? Alam naman natin yan, kahit na hindi ka pa naisilang, ay alam naman natin, hindi ka makakakuha ng kontrata dyan. So ito, ang ginawa naman ng tinanong naman ni Jinggoy, inaamin mo na ba ngayon na may ghost project ka? Hindi makasagot. Sabi niya, I invoke my right to self-incrimination. Ibig sabihin nun, parang umamin ka ng krimen para makakasuhan ka. Yan ang self-incrimination. Ngayon, bawat tao tayo, lahat po tayo, kahit sa anong proseso, tandaan nyo, may karapatan kayo na magsabi, I invoke my right against, ang word, the magic word, against self-incrimination. Kailan ito pwede sabihin? Kahit kailan, basta feeling mo na ikaw ay inimbestigahan, kahit wala pang kaso, ay pwede mo nang gamitin yan. At respetuhin, obligado ang pulis, lahat, pati senador, na re-respeto dyan.
Kahit sabihin natin na wala kang delikado na sabihin na mamimilit senador siya, wala namang kaso dito eh. Inaamin mo lang ganito. Actually, tama yung sagot. Magaling ang abogado ni Wawa Builders. Sinabi niya, I invoke my right against self-incrimination. So with that, ano na lang ngayon ang remedyo natin? Nababawiin natin ang pera sa kanya. Kasi proven naman sa pamamagitan ng ebidensya na walang itinayo kahit isang poste. Siya ang may lumalabas po sa lahat ng kontraktor, si Wawaw Builders or Mr. Alivalo, ang may pinakamaraming ghost projects. So ngayon, ano ang ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, alam ni Engineer Alexander Muhammad yan. Ang ibig sabihin niyan ay pinahiram niya ang kanyang ang kanyang pangalan, ang kanyang lisensya doon sa nangontrata. Ang totoong nangontrata, pero siya ginawang dami. So nanalo, kung sino man yung nanalo, ay sabi niya, nang kinuha na, ang gagawin naman ng nanalo, usually, iyan naman ay kapit ng politiko. So anong gagawin nila? Ang gagawin nila, papipirmahan na kompleto na. At kausapin, bibigyan ng pera ang project engineer, ang quality control unit. Lahat-lahat binibigyan. Sobra pa kayo na pulis ang nangyari nito. Lahat binibigyan. So ngayon, tama ka, kaya walang isang marunong kumanta. Kahit isa sa kanila kasi, nabigyan lahat. Nabusalan ng bibig. Hindi. Magaling naman kumanta mga yun. Ako, marami nang namatay sa kinanta ko eh. Pero yun, mga magaling ng mga kumanta yun, pero hindi lang kumakanta. Ngayon, pag hindi sila kumakanta, ngayon, sinasabi ko kanina, ang lahat na yun ay hindi i-release ang pundo kung hindi tatawagan ni Speaker Romualdez sa pamamagitan ni Congressman. Yan. So, yan ang anatomy of corruption on contracts, public work contracts, at saka flood control contracts. Si Gamaliel Sedayaw, si Lord ay nakatitig sa kanya, kaya ayaw magsalita. Joel is Lord! Ay, Joel. Jesus is Lord pala. Joel is Lord. At kaya pala, hindi siya makapagsalita. Nandun si Joel is Lord. Si G.I.L. Okay, pakinggan natin si Wawaw Builders. Kung sa salitang Ilonggo ang Wawaw, umiiyak, Wawaw! Tingnan natin si Wawaw Builders. Wawaw. Wawaw. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Nakatingin sa kanyang sa lamesa. Nakatingin sa cellphone niya. Yan po. Pero ka ba, abogado? Yan ang project ko, no? Ikaw may-ari ng Wawaw. Correct? Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017, up to now? Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala. Wala po. Isumbong kita kay Engineer Alex Muhammad. Wala kang kausap? Wala po. Engineer Alex Muhammad, wala rin siyang kausap, pero nakakakuha ng project. Okay. Involved ka sa Ghost Project? I invoke. Your Honor, invoke my right to self-incrimination, Your Honor. I invoke my right to self-incrimination. Hoy, ibig sabihin, pwede kang i-self-incriminate kasi ang salita mo, I invoke my right to self-incrimination. Mayaman, maraming pera, pero hindi marunong English. Paano yan? Pero ang tamang salita dyan, I invoke my right against self-incrimination. Pagpatuloy. Ano nga? Pakiulit.
I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. For ang to, pinalitan ng for. I invoke my right for self-incrimination. Ay, nako. Pwede ka pa na, papilitin sumagot kasi hindi ka naman nag-invoke your right against self-incrimination. What? Senator Jinggoy, Malinaw ba Mr. yung Chair, sinabi? pwede bang Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against Wala self-incrimination, ko Your narinig na Honor. against eh. plus Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo. Oo nga Mr. naman. Ayaw mo ba tumingin sa amin? Huwag tumingin sa labisa. Kausap mo, Ako na yung kuya. lamisa yung kausap mo eh. Wala mo, Senador yung nagtatanong sa'yo. biro mo, bilyonaryo ka tapos hindi ka titigil sa senador. Bilyonaryo ka eh. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa likod ko po, Your Honor. Yung sa likod niya. I invoke my right to self-incrimination. Ayan ang abogado niya. Bumubulong. Yan. Anong klaseng abogado ka? Sir. Teka muna, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Against incrimination. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Si Wawaw Oh, Builders. bata, ah. Bago ka Wow! pumasok sa Wawaw! mga kontrata Umiyak sa talaga. gobyerno, Mangiyak-giyak talaga. anong trabaho mo dati? May mga Ito siya, tingnan mo. may nasa Mangiyak-giyak talaga siya. construction company po Kanina ng pa eh. kamag-anak po. Kamag-anak mo? Wow. Gano'ng kalapit yung kamag-anak Hindi. mo? Tatay mo ba yan? O Ibang guest yan. pinsan? Tsuhin? Pinaglalaroan nga sa kamag-anak Jinggo po. eh. Tita po. Tsaka ni Tito sino Soto. mga kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna. Ha? Layasan po. Ano Your Honor. yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito Sabi sa ni Brad DPWH? Alexander At saan? Engineer Muhammad, Um, hindi ka pwede makakuha ng kontrata kung wala kang ibibigay. Ganun yan. Ibigay mo na. Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig. Bigay mo ulo na ngayon, impormasyon. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka Di, sa amin. nanonood ng isabong. Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Nanonood Pwede ng dapat isabong. alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Ano? Sa Sige na. hindi ko po na Maalala. alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga O, project mo? mangik-ngik, no? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Nakaw ka ng nakaw, lakas lang loob mo nakaw, tapos ngayon iyak ka. Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. that is what I was trying to advise everybody kasi po gagamitin sa session mamaya to at 3 o'clock kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Oo nga, no? Session hall Mr. pala Chair, yun. hindi naman Jinggoy. sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito. How can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot Your, ka yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa inyo Oh. ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po. QC, Sa Metro Quezon Manila City, First. Meron din po sa Quezon. Quezon Province. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng I patay. invoke my right. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me.
Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination. Sorry po. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Tama. Oh, Dahil po may Makakaswerte mga kung di maturo. na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH? Hindi nga pwede, Ang dami Jinggoy. mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? Bulacan, ayaw niya QC. Karamihan ito, Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Mas maraming proyekto sa Bulacan, hindi niya Meron ka pa nga mababanggit. San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Metro Manila Manila First. First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Inbox mo right. Sagot. Inbox mo right against self-incrimination. Oh, wag kang umiyak. Wawaw na, wawaw. Minom ka ng tubig. Wawaw na. Hindi ba kasagot? Oh. Ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 42 contract. projects Bulacan. sa Bulacan. Bulacan lang ha? Meron kang 42 projects sa Bulacan. Grabe. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Itak na Bulacan siya eh. Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Natin. Identical ang mga presyo rito. Walang bidding na 77 nangyari. million, Pag- 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Walang bidding na nangyari. Oh, Kasi lahat ba Last ng- and final question. Meron Meron ba ng 42 projects above how about, much? above 40. yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, about 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunders. 42 plunder cases ito. Oh, yeah. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po Ayan. pwedeng Yan hindi ang na alok. kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Ituro mo si Congressman, si Kasi sa Senador, palagay namin, hindi kayo ang si most Joel guilty. Villanueva, ituro mo. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda ring offer para sa amin ito. Sige. Makakatulong Pero pa kayo sa ikakanta mo bansa. muna lahat. Matigil na po ito. Takot siya kay JIL. Ilang minutes yung video? Joel is Lord. Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Ayan. Tingnan mo, ano, Isang Mr. project na Arevalo, guni-guni. kung, Ghost kung project. project ng Wawaw to. Yan wala, hindi makita Walang proyekto bahay yan ng tao na binaha. Yan. Yan, walang proyekto. Pero nakakuha sa GPS, geographical position, geological position. Ayan, walang Familiar ka project. dito? Number 1 evidence. Familiar ka, Mike? Wala na. Hindi Yung po yun. evidence lang yan, Hindi. tapos ng laban. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama?
Yan, ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Napunta kay Congressman yun, ang iba. Hindi pa completed. Napunta kay Joel. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang. Kaya po napunta nakita rin yung yan, video kay Bunuan. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Ang Wala problema, po akong nakikita. ang Sa nangyari Hagonoy, dyan, Bulacan. ang nangyari dyan, inassure lang na tapos na boss. So Tapos hindi mo alam, Mr. Rebalo. sa Hagonoy, Bulacan Ngayon ko yun. lang din po, Ha? nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Hindi niya na makita ang video. Talagang hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Wala naman Kasi nga project, ghost. hindi mo makita. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-site kita yung contempt dito. Eh. Patay ka. Huwag mo lang ako subukan, please. Wag Okay, mo! babalik Akong ka next subukan! hearing. Miss Sara, Tatay. Mr. Hindi Chair, ko with yan. the indulgence of the SP Pro Temp, Yes. interjection. yes, Okay, please. provided it's very brief kasi Yes, kulang na very po brief, tayo Mr. sa Chair. panahon. Opo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Salamat, sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, Quezon City. sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control project sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Ayun yun. Yun din, Ano po yun, yung sa Termination na. isa po, may letter na po dun for termination po. letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? 2 pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? I-check, yun po, ang di ko po masagot. I-check po namin. Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Okay. Salamat Mr. Chair at SP Pro Thank Tem. you. One last question, Oh, Mr. last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na Ito siyam na kontraktor ay si Mrs. Diskaya may-ari. Lahat sumasali sa nagkataon sa isang bidding. Pero hindi daw sumasali sa lahat ng sabay-sabay ang Alpha, Omega at saka sa St. Timothy o St. Gerard. pag-aari mo ng construction company, meron ba pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Wala daw. Hindi po. Hindi daw. Sigurado ka? Nako. Pag makakuha ko ng Papakaalam record sa ko. DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino Alpha pa? and Omega. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang St. bidding. Gerard. Pero yung Alpha. ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa Siya pa rin. bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Oh, sus. Kasi I'm sabi mo just lang ikaw. concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Opo. kanina, Isa pa to. sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Opo. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Opo. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yon, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Oh. Hindi, Yes sigutin po. Opo, sumagot ako. Oh, Opo. naglalaban-laban. Opo. So pag Sinagot- naglalaban-laban Ayun, yung siyam na umamin korporasyon din. sa isang Si kontrata, Wawaw. at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Ayan, kung queen ka ng flood control, si Wawaw naman, queen king ng ghost control. Senator Erwin, Ang tanong ang... very brief lang. Baka Opo. tayo Hanggang dyan lang tayo. Okay, out na tayo dyan. At yun, at least nakita ninyo kung ano ang takbo ng dito, ng Iyakan Blues. Okay? So, sa sunod na naman tayo, mag-ibang project, ibang naman. Hindi niya may turo kasi mas bilyonaryo pa sa kanya. Ang mas bilyonaryo pa sa kanya yung yung boss eh.
Sabi, kayo, ang boss ko. Tama si Marcolita, mas guilty pa sa'yo si kontraktor. Cassandra Daisy, parehong-pareho ang presyo. Hindi niya maturo. Sabi, pareho. Si Matita, good evening po. Matita, Cassandra, parehong-pareho ang presyo. May code, sinong congressman ang boss mo? Okay. Helen Baguio, BBS Las Vegas. Sa Bulacan sila, JJ Suarez. JJ Suarez, Quezon Province. Tapos si Matita at saka si Alexander Muhammad. Nagsisimba nga bro, kaya nakakayuko. Oo nga no, religious Diyos kamote, di ka makakakuha ng project. Depende kung wala kang contact. Imposible yung sinasabi nila. Tama po, sinabi na ni Engineer Alexander Muhammad yan. Kaya naman sir, si Simba yan ka na. Huwag niyo istorbohin si Simba. Buti dyan, pwede abogado. Naalala ko sa Tricon at Quadcom, bawal daw makipag-usap sa abogado. Dito, pwede. Walang problema. So, White Ouroboros, Wawawin. Mabuti, hindi nanalo si Wawawi. 30 Fairchild, 2016. Onwards, Your Honor. Fake news. Pa rin ba? Okay. Cassandra Daisy, may mas guilty, sabi ni Senator Marcolita. Yan, pumirma ng 1 trillion. O yun, ang pumirma ng 1 trillion ay si Marcos. Gamalil si Dayaw, si Lord, nakititig sa kanya, kaya ayaw magsalita. Si Lord, si Jesus is Lord, si Joel is Lord, Rogelio Pacoba, tapos Diyos tingin ko doon sa Wawaw, front lang si Mark Arevalo. Sino siya para nakalusot sa Ghost Project kung wala sila? Basbas. Okay, ang totoo, yan, sinabi na. Okay, hanggang dyan lang muna, Pastor Rodi Rabi. Okay, hanggang dyan muna, hayaan muna natin si Wawaw